Nitong Huwebes, nilabas ng COMELEC ang kanyang desisyon kung alin sa mga partido ang tatawaging dominant majority at dominant minority sa parating po na 2025 elections. Ang dominant majority ay ang Partido Lakas at ang dominant minority ay ang Nationalista Party o NP. Teka, pag sinabi mong majority at minority parties, hindi ba dapat magkalaban ng mga ito o kahit man lang magkaribal? Kaya nga majority at minority. Pero ito po, ang Partido Lakas at ang Nationalista magkakaalyado sa ilalim po ng Alyansa ng Bagong Pilipinas ni Pangulong Bongbong Marcos. Si Bong Revilla, Erwin Tulfo, tumatakbo sa pagkasenador sa ilalim po ng Lakas. At si Camille Villar, Amy Marcos at Pia Cayetano naman sa ilalim po ng Nationalista Party. Bakit ang majority at minority party galing lamang sa iisang panig? Teka, ano bang kahalagaan niyang pagiging dominant majority or dominant minority party sa isang eleksyon? Ayon kasi sa batas, ang dominant majority at minority parties ay garantisadong padadalhan ng direktang election results sa kanilang mga private computer servers mula po sa mga mismong voting precincts. Ito pa, ang kanilang mga poll watcher ang bibigyan ng prioridad sa mga voting precincts, lalo na po kung masyadong masikip at hindi pwede bigyan ng espasyo ang lahat ng mga poll watchers. Bakit ganon? Dahil ang ideya kasi, ang majority at minority parties ay magbabantayan po sa isa't isa para pong check and balance. Kaya meron silang direct access sa mga resulta at merong preferential spots sa poll watching para bantayan ang kuntsabahan at ang mga dayaan. Parang majority at minority sa Kongreso, na hindi naman ganon. Pero kung ganon, edi bakit ganon? Sa Omnibus Election Code of 1985, mas klaro pa ang mga papel ng dalawang ito. Sa Section 274 ng Batas Pambansa 881, ang tawag nga sa Dominant Minority Party ay Dominant Opposition Party. Requirement sa batas na ito po ay opposed doon sa Majority Party. Yun lang, transitory provision lamang po ito para sa susunod na presidential election nung panahon yon na nakaschedule naman noong 1987. Tong 2007, pinasa naman ang RA 9369, ang Automated Election Law. At sa ilalim po nito, i-identify ng COMELEC ang majority at minority party base po sa 6 na kriteria. At kasama riyan kung gaano nakatanda ang isang partido, gaano kalawak ito, at ilan na mga nahalal na miyembro sa mga nagdaang eleksyon. Pero hindi na po kasama sa requirements na sila ay dapat magkalaban. Basta't kung sino po ang number 1 base sa 6 na criteria na ito, siya po ang dominant majority party. Ang number 2, siya naman ang dominant minority. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, kung gusto nating ibalik sa nakaraan na ang dominant minority party ay totoong galing po sa oposisyon, abay kailangan repasuhin ang batas na yun. At hanggang hindi po nangyayari yan, posible ang gantong sitwasyon kung saan ang mga partidong dapat ay magkabangga sa eleksyon, magkasangga naman pala. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.